Hello? Hello. Hi, good morning. Good evening po. So wala ka rin sa Pilipinas. Wala po sa Pilipinas, Wala sa nasa Israel po. Pilipinas. Sa Israel. What's your name? Yes. Karen. Ano ulit pangalan mo? Karen with K-E-R-E-N. K-E? Yes. R-E-N. Kala ko Karen na inartihan mo lang. Hindi po, Karen. Karen, parang ganon. Yes, yes. Totoong pangalan mo yan? No, screen name ko by the way. Saan mo nakuha yan? Yung Karen? The name actually, pangalan dito sa ng mga Israeli mostly names of common names nila. Okay. Ilan taong ka na? 48. 48. Ayan. Yeah. Matagal ka na ba sa Israel? 13 years na rin. Matagal na. Yeah. May punto ka na, no? Yes. May punto. 48 years old. So, ilan taong ka na? 18 years ka na dyan? 13. 13 years. So, 15. So, 25 ka na nagpunta ka dyan. Tama? No, 35. Because I'm 48 already, right? Ang bobo ko Going ba? 30 na. So, mali ako. 30. Kasi ang bata ko naman nun. Nalaman tuloy yung kahinaan ko. Pusang gala talaga. Parehas din lang naman. 35 ka pala na nagpunta ka dyan, no? Yes. Ang dami kong dinaanan, 15.15, 25, 35, di pa ako tumama. Bad So, trip. 13 years na actually this year. So, yeah. Kailan ka huli naka-away dito? Actually, kauwi ko lang last December. Kamusta na dyan sa Israel? Okay na. Kumbaga, parang so far, although may bali-balita na parang mayroon na naman ulit, pero gusto ko lang masanay pero ayaw ko masanay. Mahirap. Kasi syempre, mas Mahirap mainam din. pa rin walang gera ba? Totoo Mas naman. peace of mind. Tama naman. Sige. Saan Kinakabahan ako. ka sa Pilipinas, Karen? Ako, sa Pilipinas, oh my God, wala nila. Ako, from Isabela. Ilocana ka. Half-half. Ano yung half? Ilocana at kalahating ano? Diyos ko, malalaman na nila ako. Diyos ko, Lord, wag na lang. Okay. Okay na yun. Di wag. Kasi nakakapagsalita din naman. Anyway, so si Karen ay kasal ka na ba dyan? No, parang may partner lang ako. Pero hindi ko alam kung anong status at by the way. Kasi parang on and off siya for more than 9 years already. Okay. Yan ba yung pag-uusapan natin ngayon? Yes, actually. Okay. Kwentuhan mo ako. Diyos ko. Kasi when I was here like 2013, I guess. Yeah, 2013, pagdating ako rito. Diyos ko, kinakabahan ako. Parang na-meet ko kasi yung guy in a very, very, ewan ko ba, parang very coincidental naman yung nangyari. I lost my passport. And so, dahil na-lost ko yung passport ko, I have to go to the embassy to make a renew my passport. Okay. And then, nung nandun ako sa embassy, parang konti lang yung tao sa embassy. And then may local doon. And parang pero tinititigan niya ako. Pero parang binabayawala ko lang yun kasi nga parang nag-aatubili ako na matapos agad kasi malayo pa yung uuwian kong bahay ng employee ko at that time. So nung una siyang natapos, so lumabas na siya. So all I thought, tapos na siya. Yung pala, he's waiting outside. Okay. Tapos
kumakaripas na ako ng tagbo kasi hinahabol ko yung bus kasi talang ano lang, limited lang yung time ko. Sabi niya, you look so worried. Pwede ba kitang ihatid na lang? Sumakay ka na lang sa akin. Sabi ko, no. I can manage myself. Meron naman may bus, ganun. Sabi ko, no. With my good heart, I will offer my car to you. Ano yan? At Lokal yan dyan, ano? Hindi ko kasi gano'n maintindihan. Lokal yan? Local. Yes. Sabi niya, Hindi ko alam no. With my good heart, I'm going to... Ganon. Let me drive you home, my friend. Yalla. Ganon. Oh. Tapos, okay. So dahil naman, naano ko naman na kasi traffic time nung panahon na yun. Sabi ko, sige na lang. I-grab ko na lang din yung opportunity. So nung sumuna ako dun, parang nakasakay ako parang robot lang na hindi ako kumagalaw kasi at that time parang ewan ko ba kung parang totally kasi hindi naman sa man-hater ako that time. Parang may bad lang kasi ako pass ako na ayaw ko nang balikan. So parang ayaw kong So nakita niya pala yung number ko. So nung pagbaba ako, gusto niya akong halikan kaagad. Wait lang. Isa-isa lang. Number pa lang pinag-usapan. Bakit halikan na? Ano? Nakita niya yung... Wait lang. Nakita niya yung number mo saan? Hindi. Yung pag mag-log in ka doon sa embassy, makikita yung number. Dahil tatatlo lang kami at the time na naka-log in doon at isa lang akong babae. So alam niya na that's my number. Yung ini-input na information. Yes. So nag-log in siya. Nasulyapan niya. So, well, di ba? Nakuha na pala niya. Ibig sabihin, he must like you that much para, di ba? I supposed to believe that. And then, nung pagbaba na ako, parang yung gusto niyang makipag-kiss sa akin sa cheeks, pero inalma ko kasi parang, wait, come on. Parang ang bilis naman. Hindi mo nga ako kinumusta or inalam yung pangalan ko and here you are, parang mag-grab mo na lang ng gano'n. So, sabi niya, don't worry, I got your number. Just wait for my message. So hindi kanya nahalikan? Hindi, kasi nag-insist ako na, no. Pero gusto mo sana? Hindi talaga, as in, hindi ko gusto. Hindi kasi naging kayo kasi parang lalamig ako. Sige, tapos? Tapos, nung kasi 2015 pa yun, ang mahal pa nun, bago-bago pa lang ako, nagbabayad pa lang ako ng utang ko. Okay. Mahal kasi na magpalinya dito noon, parang may business, hindi mo afford. Sorry, hindi ko na maintindihan. Ano po? Sorry, ano yun? Yung magpalinya noon dati ng line ng phone is too expensive. Okay. So, puro prepaid lang kami at that time. So, pag yung prepaid, mas gugustuhin mo lang gugulin sa family mo. Kumbaga, kung kaysa kanino ka makipagkwentuhan. Okay. Exactly. Tapos nung naano na yun, tapos sabi niya sa akin, nag-message siya, hindi ko masagot. Tsaka, hindi ko, gustuhin ko man sagutin, wala akong load. Okay. Wala ako. And so, parang 3 months yata yun, nag-last ng 3 months. And then, suddenly, tumawag na siya nang tumawag. Okay. Sabi ng employee, bakit hindi mo sagutin? Kanina pa yan di, hinagot ko. Sabi ko, who's this? So, nagpakilala na siya na ako yun. Ba't hindi mo sinasagot? Sabi ko, wala ako load. Tapos binaba ko. So, masungit ka sa kanya nung una. Pagbaba ko, siya na nagbigay ng load sa akin. Ay! Anong naramdaman mo noon? Na-offend ka ba o natuwa ka? Natuwa ako kasi siyempre may gagamitin. Kaya naman, diba? Hindi ko naman hiningi. Sige, tapos? And then, so nagbigay na siya. So, wala na akong dahilan para hindi pa siya sagutin kasi nag-offer naman na siya. So, nag-message siya. So, I remember, sabi niya gano'n na, by this time, di ba, pipick upin mo na yung passport mo kasi ganito, ganyan. Di ba, ganyan after 2 to 3 months, di ba?
So sabi ko, wow, he keeps tracking. I mean, para alamin mo pa yun when ako babalik na embassy. Sabi ko, wow. Parang namimisteryosan ako doon. Pero hindi pa rin ako kampante kasi parang that time kasi may boyfriend pa ako sa Pilipinas. Galing ha? May boyfriend ako. Sumakay ka sa kotse ng ibang lalaki, may boyfriend ka palang iniintindi. Ayos. Kaso nga lang, hindi na rin kami okay nung boyfriend ko. Before pa man din noon. Okay. Kasi yung boyfriend ko din namang iniwan ko sa Pilipinas, may asawa na siya. Ngayon, ang sabi ng asawa ng ex ng boyfriend ko is ako na daw ang magpapaanal kasi ako naman daw ang may kita, malaki naman daw yung salary ko dito. Which is, hindi ko naman gusto kasi kung gusto mo akong pakasalan, magpaanal ka sa sarili mo para ipakita mo sa akin na gusto mo talaga ako. Okay. So parang na-offend ako doon na porque ako yung ako na daw magpaanal. Sabi ko parang unfair naman yun. Tama naman. So parang dahil doon naging cold na kami sa isa't isa. And then parang na-develop na to in total coldness na nung in-entertain ko na yung lokal dito. Yan. Yala! Ganon. Yala. Laman o. Di ba ang yala ay dalian mo, di ba? Yes, yala, kadima. Parang, come on, let's go. And then nung ganun, diba, di sinabi ko na kung kailan ako babalik ng embassy. Tapos ito pa, wala ako noon. Nasa Germany ako, may business trip ako. Sabi ko, it doesn't matter. Okay lang naman sa akin. So alam mo ba kung paano pumunta doon? Of course, nakabunaka ako nung una. Bakit hindi ko alam paano bumalik? So bumalik ako ng embassy para pick upin yung passport ko. Knowing na wala siya kasi sabi niya nasa Germany siya. So na-surprise ako. Wow! Nung paglabas ko na siya. Ano na? Nung paglabas ko na ng embassy na nakuha ko na yung passport ko, andun na siya. Nako. Sa labas. Di kinilig ka nun. Parang, Diyos ko, hindi ako kinikilig. Parang nilalamig ako. My goodness. Parang hindi ako ready. Hindi ako ready kasi kahit cold pa ako dun sa boyfriend ko, parang may responsibility pa rin ako dun sa boyfriend ko na hindi ko pa tinapos. Okay. So, nung pinikap niya na ako, sabi niya, so this time siguro hindi na kita pipilitin. I understand na willing ka nang sumakay without me begging you to ride with me. So, di sumakay na ako sa kanya. Ow! And then, nung akala ko, dinala niya ako, nag-coffee muna kami, coffee. Sabi ko, may timetable lang ako ha, ganito dapat, nasa work na ako. Sabi niya, I still have time, don't worry. So akala ko, after nung sa coffee, ihahatid niya ako. Nako. Yung pala hindi. Aha! Sabi niya, diniretso niya ako sa bahay nila. Nako. And Ano sabi niya? surprised. Yala! No! Exactly pa na nandun yung daughter niya na nagbabakasyon. Kasi yung dalawang daughter niya is from the US. So nakabakasyon. Parang, wow, first time ko to. Tapos yung daughter niya makikita ko parang, ano ba yung face ko? Parang wala ako bang confidence ba na, basta, parang liit kasi ng tingin ko kasi nung nakita ko yung house nila, baka sasabihin kasi nila mayabang ako. Ang yaman kasi niya. Ay, goodness. Talaga? Ang yaman. Okay. Sabi nga ng mga friends ko, yung sabi nila, hoy, sinabihan ako ng friend ko nung nakwento ko. Ang ganda mo naman, Day. Ang exotic ng beauty mo. Hindi ko pa alam na exotic beauty ko. Hoy, may ganda naman ako sa rin. Hindi ka tagaan hindi ka tagaan marinig ka paputol-putol. Sige po, makulit kasi ako. Malikot. Exotic. Malikot pala. Oo. Yung pinsan ko rin, Sabi exotic ng din kamukha mong tarsier Charot. Nagbibiroan tayo baka exotic din kayo Ako lang po. Ikaw. Pero alam ko, maganda naman. Yan, siyempre maganda ka. Tapos, game.
And then nung kagad niya akong pinakilala sa daughter niya Mm-mm. na Mm-mm. this is ang pagkasabi niya nun, tandang-tanda ko pa, this is my newfound friend. Ah. And so kilala. Mm-mm. And sabi niya, do you want to take a rest for a while? Mm-mm. No, I'm going home. Okay. And then, okay, I will tour you to my house. So, tinuro niya ako sa buong bahay. Mm-mm. Eh, siyempre, nakakalula. Diba? Nakakalula talaga. Mm-mm. Nalula ako. So, hanggang dun lang nagtapos. Hindi ko naman din pinagbigyan yung kagustuhan niya na to rest with him for a while. I said, no, Siyempre, alam mo na may gusto mangyari yan, di ba? Of course. Alam ko na doon na yung pupunta niya. Sabi niya, do you want to have a rest with me for a while? Sabi niya, no. I'd rather go home now. Naku. If you please drive me back to the station. Ganda mo sa part na yan. Ha? Of course. You are very, very beautiful. And then, doon na nag-start. Mm-hmm. Hindi pa nag-start. Parang unti-unti akong na-develop kasi doon sa, hindi ko alam kung love bombing ba yun. Bibigyan niya lahat sa'yo kahit hindi mo hilingin. Mm-hmm. Every trip niya, pagbalik niya, new phone, latest phones, perfumes, jewelry. Dinaan ka sa... Ikaw ba binibigay mo din ang lahat? Hindi pa nun. Hindi pa. Hindi pa. Wala pa akong nabibigay sa kanya nun. We? Yes. Wala ka pa nabibigay nun? Binigay... Ganda. Wala akong nabibigay. Kaya doon siya nagalit nung sinagot ko siya. Galit na siya. Bakit? Sabi niya, sasagutin mo din lang naman ako. Pinatagal-tagal mo pa. Pinoy kami, ganyan kami kahit gustong-gusto na namin. Mahirapan kami. Kasi break muna kasi ako dun sa ex-boyfriend ko. Alam ba niya yon na may jowa ka na iniiwan o hindi? Yes. Yung sinabi ko. Okay. Yun ang sinabi ko, I have to settle my ex-boyfriend, my boyfriend in the Philippines on what I want to do, kung saan kami sa relasyon namin before kita ibigyan ng sagot. Nag-antay naman siya. So, nung kinausap ko yung boyfriend ko na, yun, nagpaalam na ako na, kumbaga parang layo din naman natin, tapos hindi mo rin ako pwedeng nakasalan ng 2 years, wala ka rin action. So, parang nakontento ka na lang sa ganito, pero alam mo naman na ang gusto ko, magkaanak, magkapamilya, pero parang hindi mo binigyan ng importansya yun para sa akin. Yung may makita lang ba akong yung effort niya na kahit magtanong-tanong ba sa lawyer, kung paano magpaanal, wala kasi parang nakontento na lang siya na... Wait lang, ang pinag-usapan natin yung ex mo dyan, di ba? Yes. Yung Wag mo nang pag-usapan yan, tapos na yun, tagal na yan. Basta na ako settle. Hindi na, lang kasi ako, yung word kasi ng ex-boyfriend ko nung nakipagkalas ako sa kanya, word niya, okay lang daw, tanggap niya na kahit may boyfriend akong lokal dito, basta pag uwi ko, kami daw. Nadiri naman ako. Kasi parang, wow, yung okay lang sa'yo na may boyfriend ako, may someone ako dito, basta pag uwi tayo. Hindi naman ako ganun. Sabi ko, hindi. Pag sinabi ko wala na tayo, sana irespeto mo na lang yun. Tapos, wala na. So yun, totally na-block ko na lahat ang contact ko sa kanya, pati ng family niya. Parang totally wala na. Then, sinagot ko na yung local dito. Yun! 6 months. Siyempre, after nung 6 months, okay na. Kasi way back then, weekly pa yung day off ko. So every weekend, magkasama kami lahat. Parang na-overwhelmed talaga ako. Kasi parang, talaga ba? Parang I was treated like a queen. Yun yung feeling ba na hindi ko ma-express. Parang gusto kong ma-proud na hindi ko alam. Is it really happening? Parang it's kind of a fairy tale for me. Sarap ng ganyan pakiramdam no? parang gano'n kasi parang
parang makasakay ka ng magagarang sasakyan, tapos may matutulog ka sa magandang tahanan, tapos parang at the time, parang sobrang mahal ka niya at the time. Mahal niya ako at the time. Yun ang feeling ko nun, parang, wow, this is it. Pero ito na siguro yun. So, nagtagal kami ng 2 years, unti-unti nakikita ko na yung red flags. Okay. Na, ganun pala yun. Parang nabulag ako for... Wait lang, mamaya maybe mo sabihin niya, ano muna yung mga red flags? Yung red flags niya is, sasabihin niya, oh, Lovey, I'm not be here this weekend. I will be traveling to somewhere. And, syempre, pag sinabi niyang business trip, who am I naman na business niya yun, di ba? So, it's okay. It's fine. So, pag nandun naman na siya, nag-message sa'yo, nagtatawag siya sa'yo. So, parang, oh wow, napaka naman niya. So, lahat updated. Not knowing, yung business trip pala is a monkey business sa mga babae. Ano na? May kinakatagpo pa siyang iba. Oh, yun lang. Tapos pag-uwi niya sa'yo, dami na namang regalo. Promise. Envelope of money, from perfumes, from new gadgets and everything. Di parang mawawala yung kung ano man yung red flags mo kasi parang wow. Hindi ko alam, hindi naman ako naging materialistic pero binigay niya lahat yun sa akin. So parang hindi ka na makawala ba na nasanay ka na sa ganun. To the point, hindi ko naman hinahanap pero parang ganun na lang din yun. So, then, may mga times na kasi nagbo-wonder na kung totoo ba to? For real ba talaga to? So, nung nandun na ako, one weekend, sinundo na niya ako, katawagan ko siya sa number niya. So, nung nasundo niya na ako, nasa bahay na kami. So, nitry kong tawagan yung number niya na hindi na gumagana. So, ibig sabihin niya, pag nandito ako, yung phone number niya naka-off. Okay. So, ibig sabihin, para kung sino mang tatawag, walang makakatawag. So, one red flag yun para sa akin. Kasi bakit mo ita-turn off yung number mo? So, then after nung hinatid niya na ako come Saturday night, after few hours, yung number niya naka-turn off na naman. Hanggang Sunday night na lang nag-open. So, okay. Hanggang nag-scroll ako na nag-scroll ng mga Facebook at the time. So, sa feeds, minsan may lumalabas na lang kasi may nakita akong picture ng babae. Saan? Tapos, with a baby. Saan mo nakita? Facebook. Facebook nino? Facebook lang. Parang dumaan lang sa feeds ko yung parang, yung alam mo minsan, yung someone you may know sometimes, gano'n. Tapos parang hindi siya common sa'yo. Tapos ni-check ko. Okay. Tapos nakita ko may baby. Tapos picture ng babae. Hindi siya, so dahil wala siyang profile ng sino yung asawa, so nag-scroll down ako dun sa mga timeline niya, gano'n. Doon ko nakita yung picture nung guy, nung boyfriend ko. Nako. No, all this time pala, may anak na siya. I know na may anak siyang dalawa dun sa first wife niya. Honest siya doon sa first wife niya, na-meet ko na sila. Pero yung mga other women niya behind me, unti-unti nang naglabasan. So, inignore ko yun. Kumbaga, tinago ko lang yun. So, Hindi mo siya kinompronta? Hindi muna kasi I really needed to be yung lahat ng mga facts is mag-gather ko. Hindi lang yung basta gusto ko siyang ma-confront with the right parang kinakabahan ako. Yung parang gusto ko yung buong buo yung facts ipapakita ko sa kanya na wala na siyang kawala.
Pag Mhm. i-ano mo siya. Tapos, nung di continuous yung weekends. So, sabi niya, di magsi-CR daw siya. It's okay. Di, may dala-dala siya yung newspaper. So, I thought, magsi-CR, normally, babasa ng newspaper. Mm. Ang tagal niya sa CR. Maybe half an hour. Oh, ano Di, ngayon? okay lang. Nagluto ako ng dinner. Ganun naman kami ha. Paglabas Half an hour kami sa CR ha. paglabas niya, parang nag-inarte pa siya na parang, wow, success. Mm. Hawak-hawak niya yung newspaper. Yung hawak-hawak niya yung newspaper, biglang nahulog niya yung cellphone. Nako. Yun Yung lang. cellphone, Mm. yung cellphone na yun, is not the usual cellphone na nakikita kong gamit niya between us. So meron siyang cellphone na Batman. Another unit. Yes, another unit. Batman, I tawag said- doon. Batman ang tawag doon, So- Batman. Mm-hmm. Bakit And then daw sinabi- Batman? Kasi nga to the Batcave yun. Tapos, And then sabi ko sa kanya, oh wow, if you mind, pwede ko bang makita yung phone? Are you calling somebody else in the bathroom or messaging someone else? Sabi niya sa akin, oh, here you are again. Why are you becoming different or parang nag-iba ka na? Why are you becoming smart, sassy ass? So I said, what? Edi nag-away na kami, nag-argue pa na kami ng ganyan. Pero hindi ko pa nasabi yung nakita kong picture. okay. And so, nag-away kami, pero nagbati pa rin kami. Parang sinuyusuyo pa rin ako na wala lang yun. I'm just So, speaking to hindi mo na, talking to my brother. hindi mo na kinalkal kung bakit may extra siyang telepono na hawak-hawak. Yeah. Ang rason niya sa akin is, ano daw, ng another business contacts niya daw yun. Mm-mm. Kasi next week daw, meron na naman siyang ano. Sabi ko, but you can do that in front of me. You can message us or call somebody else. Why to hide? Mm-mm. No, I'm just reading my newspaper at the same time having small talks with them, blah, 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 blah. No, come on. Basta sabihin niya na, you know that I love you, blah, blah, blah. Ito yung marupok tayo, naniwala naman si tanga. Mm-mm. Sige, ikaw nagsabi niya, tanga ka. Oh. Sobra. Okay. Tapos, Tapos na naman yung weekend. Every day and every night niya nag-update. So wala ka nga, hindi ka maniniwala na there's many, not only one, a lot. okay. So ang nakakatuwa pa, ang tawag niya sa lahat, love. Very good. Kaya hindi ko That's pala, very, yan ang maganda, yan ang wise. Tapos, nagiging toxic na ako sa mga evidence na hindi ko pa masabi sa kanya kasi hindi ko alam kung paano ko siya i-confront na at the time ko i-confront ko siya. Parang hindi naman sa ako sa takot na mawala siya. Pero sa pagkakwento ko kasi sa mga friends ko, to the point na parang envious na sila how lucky I am, not knowing na eto ako, I'm suffering emotionally. Kasi red flags after red flags, andyan na siya. So, one day, tumawag siya sa akin, oh, Lavi, I'm heading to my meeting. So, I'm just saying hello, just so you know that I'm in the meeting. Baka hindi mo ako makontak, so alam mo, nasa meeting ako. Okay, fine. So, sa katangahan niyang taglay siguro, baka tinadhana na din. Binulsan niya siguro yung phone niya na ang akala niya, na-turn off niya yung call, na-drop niya yung Nako, call. ayan na ang tawag niyan, eavesdropping ha. Oo, nakinig ka. Di, sabi ko, kasi syempre, hindi ako nagbababa. Inaantay ko siyang magbaba. Narinig ko, nabukas sa yung bintana, yung door, tapos akit sa elevator. Tapos pag ano na, may bata na, aba, ibig sabihin sa'yo, aba, dad. Nako. Tapos,
Daddy, you're big na. Nag-uusap na sila. Tapos on the background, yung nanay ng bata, of course. So, nalamig ako. Parang gusto ko na makulaps. Parang sabi ko, eto na yun. Eto na yun, nakita ko doon sa Facebook. Tapos eto na yun. Pero ang sakit talaga kung, ewan ko ba, nasaktan ako pero parang mas sasaktan ako doon sa feeling ng girl. Although kahit ngayon hindi ko pa siya nakita. Pero nakita ko na yung Facebook niya. Perhaps nakita niya na rin siguro ako pero we just kept quiet na lang. Naging civil na lang. Alam mo nung para malaman niya na nasa on the line pa ako, ni-drop ko yung call, tinawagan ko siya ulit. Okay. Tapos sabi ko, you really mean? Sabi ko ganun, you such a liar. Sabi ko ganun sa kanya. Andiyan, may anak ka? Hindi ko anak yan. Sabi ko, Maria ka naman. Harap mo yung bata, sabihin mo hindi mo anak. Tarinig ko na nga ang tawag niya sa tatay. Tapos sabihin mo hindi mo anak. Tapos sabihin mo, ang tawag nito, ang sinabi niya pa dun sa babae, wife daw ng accountant nila. Parang, alam mo ako yung nasaktan para sa babae kasi hindi totoo yun. Kasi ang katwiran nung girl, nung guy, sinabi niya sa harap ng babae, habang kausap niya ako sa phone, she thinks, I'm married, I'm not married, you know that. Sinasabi niya dun sa babae, I'm not married, you know that. Oh, she thinks she's angry because she thought I'm married. So parang sa akin ang para sa akin napaka-unfair naman dun sa girl. Although nasaktan ako pero parang mas sasaktan ako para sa kanya. Kasi hindi ko alam kung siguro tinatanggap na lang niya kasi may anak sila pero hindi masakit talaga. Pero nung siya pa yung naganang nagalit after that. Binaba niya yung phone tapos pinagabihan nag-usap kami. Sabi niya, you know what? We're not going to meet for the weekend. Go, why? Because you are son. Ako pa yung minumura niya na napapakialamera ko daw, pinapakialaman ko yung buhay niya, yung details ng life niya. Hindi na lang daw ako kontento, na binigay niya na lang lahat-lahat. Kung katulad ko lang daw sana yung mga ibang babae na manahimik na lang and just take whatever it is, then your life will be easy. Pero syempre hindi yun yung ine-aim ko kasi sa buhay ko eh. Pinagdasal ko din naman na gusto ko magkaroon ng asawa ng anak. I was then 35 nung nagkakilala kami. Ang sabi namin, ang usapan namin is yung gusto ko nga mag-anak. So sabi niya, yes, give me a time and then I'll give you when to make a baby. Hanggang nung gusto ko nang mag-anak, kasi sabi ko, kahit anak na lang after that, ayoko na. Pero kinukulit-kulit ko na about tungkol sa baby, doon na siya parang nag-iba. Ayaw na daw niya kasi toxic ako, pakialamera daw ako, lahat kinakalkal ko. Pero hindi ko naman kinakalkal, kusang bumabalandra lang naman yun sa akin. Hindi ko nga kinakalkal lahat yun. Pero tinanggap ko ba din, nagbati pa rin kami dun. Away bati. Ewan ko siguro kung panga talaga ako, kung ewan ko ba kung anong turing ko sa sarili ko nun. Parang toxic na din talaga ako. Kasi parang every weekend pag nakikita kami, may red flag na naman. May isang instance pa, Papa Jackson, yung pagdating ko, makyat na ako sa room. May nakita ako under the bed. Ano yun? Underwear. Underwear mo? Ng babae, not mine. di, tinawag ko siya agad. Nanggalit na naman ako. Sabi ko, whose underwear is this? Sabi niya, maybe my cleaner. She went to take a shower. Yung cleaner nag-iwan ng panty sa bahay? Yeah. Aba, okay.
Ang OA nga. Ang OA nga. Hindi ko natapos doon. Ang pusa. Wait lang. Let's try to narrow down the story. This happened 2 years into the relationship, tama? Yes. At 8 taon na kayo as we speak tonight. Tama, mali? Yeah. O ba? As we speak tonight, 8 taon kami. Pero 2 years kami, bago lang kami nagkabalikan last year. Nagkabalikan kayo last year? Kabalikan kami ulit last year after 3 years nang walang contact. So, Wala talaga. ano na ang totoo dun sa babae? Anak niya talaga yon yung tsaka... Anak niya talaga. So inamin niya sa'yo? Inamin niya na sa akin. Pero madami. Bakit pa kayo nagkabalikan? Nagkabalikan kami. Paano ba nag-start yun? After 3 years, as in totally walang contact kasi nagkaroon na ako ng anxiety sa kanya eh. Okay. Basta toxic na sa relationship namin. Last year, parang suddenly kumontak siya sa akin. Tinanong niya sa akin kung meron akong boyfriend, kung meron akong na-meet. Sabi ko, no, I'm just so focused sa job ko. So, nag-reply ka pa rin? Nag-reply ako, parang di ko alam kung nag-reply ako kasi parang wala na sa akin. Totally parang nakalimutan ko siya. Nag-calm down ako. Parang I offered. So, hindi naka-block? Hindi ko siya binlock. Hindi ko siya binlock all those times. Bakit? Hindi ko siya parang sa akin parang wala lang. Basta nag-let go lang ako. Kinaya ko naman ng 3 years. Kasi nag-focus lang talaga ako sa trabaho. Parang halos wala na akong day off at the time. So, nung nag-message siya out of the blue, sabi niya, are you still single? Have you married? Or have you met somebody else? Sabi ko, wala. Focus lang ako sa work ko. Ganun. So, sabi niya sa akin, do you want me to meet one time, maybe, to talk things out? Mm-hmm. Yeah, to talk things out for what? You can meet me. Wait. Huwag mo na ikwento yan. Nagkita ba kayo o hindi? Nagkita kami. Gumanyan ka pa, makikipagkita ka rin pala. Ay, oo nga. Nag-iinarte pati. So, nagkita kami to cut it short. Nung itong balikan namin, hindi pa pala. May kukwento pala akong kalimutan ko. Huwag na. Another baggage lang yun. Nakalimutan ko na in the past. Okay. To the point Bakit tayo magkausap ngayon? Mag-usap kasi, nagkabalikan kami. Pero siya na yung toxic ngayon. Parang sobra na niya akong love ngayon na parang ako na yung nasasakal. Yung to the point na tinutuon niya na yung sarili niya na nagbago na siya. Na ako naman na yung parang na-fall out of love na sa kanya. Nung 2 weeks ago, sabi ko sa kanya, nung nagbalikan kami, basta wag mo lang ba ako bigyan ng stress, it's okay. Because iba na ako, wala na akong... Bakit tayo magkausap ngayon? Ngayon, kasi nakipag-break na ako sa kanya. Kailan? Gawa nga ng sa isang bagay lang. Kailan? Yung gusto niyang... Kailan kayo nag-break? Hindi nag-break. Nung 3 weeks ago. Okay. Nung 3 weeks ago. Basta nagkakwentuhan lang kasi kami. May naikwento ako sa kanya. Sabi niya, kumusta naman yung mga friends? Yung mga friends ko, may mga boyfriends na din. And then, when women talk, they talk nonsense. I mean, like, yung pinagkukwentuhan namin, kung ano nga business namin, So, na-overshare ko sa kanya yung mga activities ng mga friends ko with their boyfriends, their intimate activities na, syempre, kunikwento ng friend ko na, nakaka 3 times sa gabi. Na-open pala siya. Simpleng conversation lang yun.
na-offend siya to the extent na hindi ko alam. Parang Teka lang muna, bakit niya ikakwento yan? Ikinuwento sa inyo in the confines of being friends. parang it's a mere conversation between us Hindi lang. dapat Parang, kinikwento yan sa iba? no, because paano ba yung dumating sa point? Hindi, pero Yung- intimate activity ng ng... No, it's not. It's like it's like a conversational talk na parang it's a funny talk. Siyempre, kami mga babae minsan, kami lang yung ganun. Oo nga, pero Tapos, ba't mo pa ikakwento sa jowa mo? Di tinatanong niya kasi kung anong update sa kanila, how are they? May mga jowa na din, may mga din. Ganyan. So, nagtanong Alam mo, siya ikaw ng hindi mo ako tanong. iniintindi. Oh, sige po, sorry. Walang problema ikwento mo, pero yung mga intimate details, hindi mo na para ikwento kasi kay inyo lang yon. Kaya nga. Yun lang yung point And ko. And then, gets ko naman yun. Mali ko talaga yun. I thought it's, pero na-offend siya to the point na parang kino-compare ko daw yung capability niya dun sa mga, sa iba. But na hindi ko man lang daw siya na-appreciate. Na parang to the point na parang ikino-compare ko siya. Na hindi ko naman ikino-compare siya. Parang it's such a big deal para sa kanya na hindi naman big deal sa akin. Bakit daw hindi ko masabi na siya yung the best kaysa kung magkwento ko parang best yung iba? Nanggagalagitin ako mag-explain na hindi yung point ko. Na, because if I were, syempre, may edad siya sa akin ng like 15 years older than me. Pero at his age, nasasabi ko naman na okay siya. Pero feeling niya kasi parang naikumpara ko siya. To the point na dumating pa siya na, pakita mo nga itong diploma ko sa New York, blah, 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 na may PhD akong ganun. Tapos parang... Karen, can you slow down a bit? Ba't tayo magkausap ngayon? Magkausap tayo ngayon kasi gusto niya magpagbalikan. Hindi niya maintindihan na ayoko na. Bakit kailangan mo ng tulong? Kasi yung like 2 days ago, nakita ko kasi siya na nag-roam around sa employer ko. Ayoko namang madamay yung job ko. Ayoko kasi na yung, kasi I'm too focused. Kumaga very ako sa trabaho ko. Dedicated ako sa trabaho ko. At tingin ng employee ko sa akin napaka-demure kong tao. Tapos ayoko lang yung pupuntahan niya ako, binablockmail niya, I'm coming up and then I will show to your employer that I am your... Ayoko lang ganun. Wala na tayo. Huwag mo naman akong bigyan pa ng problema pa. Well, that's enough that I ganito na. You can only react to what is going to do. I mean, if he comes barging in sa workplace mo, you can report him. So, good thing nung sinabi ko yun sa employer ko, sabi niya, well, tell him that I'm waiting at the door for him to come. Yun naman pala eh. Sinabi ko na talaga. And dahil nasabi ko ng ganun, sabi niya, now I know. Now I know why you acted like that. Because I think you are in a relationship with your employer. Parang, oh my God. Yung hindi ko na alam kung nakakasira ng peace of mind ko. Na yung simpleng gusto ko lang namang wala na kami. Can we not be not together na in peace lang? Sinabi ko naman na ayaw ko na. Bakit tayo Pero magkausap syempre, ngayon, Karen? Kasi hindi ko alam kasi kung babalikan ko lang for the sake na sinabi niya sa akin na magbabago na siya, parang hindi pa rin. Kasi nung unang hiwalay namin, nangako na ako sa sister ko kasi yung sister ko nakakaalam lahat ng pinagdaanan ko sa kanya. Sabi niya sa akin, Okay, wait lang. Okay, you keep on deviating from
from our conversation. Ano? Ang dami mong kung ano-ano. Kasi ang dami ko bang nilagtawan. No, I have more than enough. I'm asking you, bakit tayo magkausap ngayon? Yung ano lang, yung paano ko ba sasabihin sa kanya, paano ko ba approach siya in a way na maging amicable kami na wala na kami na yung hindi niya na ako bubuluhin pa You dito. don't need to. Kasi natatakot ako. 2 days ago, nandiyan na naman siya. Sabi naman ng employer mo, di ba? Sabi ng employer mo, let him come. I'm sure he is in no position para manggulo sa opisina na may opisina. I don't get your problem, Karen. I don't understand because the reality is nakipaghiwalay ka na, hiwalay na kayo ngayong gabi, and yet problema mo pa pinuntahan kanya unless nagpapahabol ka talaga sa kanya. Ay, hindi na. Anong problema mo? I mean, I'm sorry, your employer already told you, let him come. I'll be waiting by the door. Oh. Pero oo, sinabi ng amo ko yun. Pero in as best as possible, ayoko rin na get involved. Hindi yun ang point ko. Ang point ko dito, ibig sabihin yung takot mo about him barging into your workplace, wala na yon. Ano bang problema mo? Yun lang, yung kinakatakot ko lang. Pero okay na yung ganun. At least nasabi ko naman na din sa employer ko kasi naguguluhan ako. So, nag-confide na rin ako sa kanya na I had this someone. It turns out to be hindi na ganun. Huwag mo sabihin sa akin yan. That's too much information. Hindi. Ano pang pwede natin i-solve ngayong gabi? Yun lang. Na on how to tell him na wala na kami talaga. As in, ayoko na talaga. Pero ayoko na talaga. Kaso nga lang, yung pag lagi ko siyang nakikita, na nandyan yung car niya, parang na-anxiety ba ako? Okay. Na dati. Ma'am, wait lang. No? Could you please keep quiet? I'm gonna talk to you. You're not giving me the chance to talk to you. Tuloy-tuloy ka lang. Alright. Okay. Can I talk to you? Yes, please. Okay. Tonight, you don't have any problem. Bottom line. Ang haba ng kwento mo, niloko niya ako, nilove bomb niya ako, meron siyang ibang jowa, may anak sa labas, binalikan mo. Ang katangahan yan. I know. Binalikan mo. Bakit? Pera ba? Hindi po. Ano? Kasi I was longing that time for love. Hindi. No. I'll be stupid to believe that. No. 3 taon kayong hiwalay eh. You were not longing for anything. You survived for 3 years. Tigilan mo yan. Kadramahan na yan. I was longing for love. You're trying to romanticize your own stupidity by going back to the person who's hurt you in the first place. Come on. Exactly. I believe that. Exactly. I believe that. Tigilan mo nga ako. Don't patronize me. Just listen carefully. Nagawa mo makipaghiwalay noon. Hiwalay na kayo ngayon. Anong pagkakaiba nito? Hindi ko maintindihan bakit natatakot ka dyan. O sinabi na employer mo sa'yo, let him come, di ba? Come over. I'll be waiting by the door. So, hindi problema yan. Hindi ko nga maintindihan eh. 3 years kayong hiwalay, hindi mo blinak. You have left, di ba? Kumbaga, you have left the door ajar. Ano ba yung ajar noon? Nilagyan mo ng uwang yung pintuan para makabalik siya. Malupit na part, piniem ka lang one time, kayo na ulit. Yeah. Di ba? So, pasensya ka na. Kung pakiramdam ko, ito na naman yung parang first time na pakikipaghiwalay mo. Nagpapahabol ka lang na naman. Kasi ito rin yung eksena mo nun eh. I mean, kung totoong ayaw mo na dito at hiwalay na kayo,
At kaya mo naman, you survive 3 years without him in ba, sa buhay mo, ano problema mo ngayong gabi? Yun lang. Wag mo sabihin sa akin na, kasi po, natatakot ako lumabas. Ate, ang malaki Israel ha. Hindi nyo kailangan magkita pag lumabas ka ha. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Naka-block na ba siya ngayon as we speak? Yes. Kailan? 2 weeks ago. Oh, pala wala ka na problema. Yan, punta ka pa, pulis mo. Yan, punta ka na dyan. Panang gulo, di maganda, para mapakulong mo. Di sinabihan ko din naman na stop harassing me, otherwise. Kailan mo sinabi? Nung nakipag-break ako sa kanya. Kasi ang dami niyang message sa akin. Hindi ko lang ma-detail. To the point Hindi na... natin kailangan pa yung malaman. Hindi na ho. Kasi kaya hindi talagang firm na nakipag-break na ako sa kanya. Kasi like a week ago, yung employer ko, tinapo niya na talaga ako sa ER kasi yung ano ba, nagkakaroon ako ng Panic attack. Parang panic attack. Tapos akala nila may cardiovascular problem ako. So dahil sabi nung doktor wala naman, okay naman lahat. So sabi nila you have a panic attack and you have to control yourself. Tapos mag-ano ka lang. Siyempre, so sabi ko, no, ang dami ko pang gustong gawin sa buhay ko para magkaroon lang ng ganyang klaseng problema. It's not worth it. Look, ganito, Karen, kung naghahanap ka ng tamang kwentuhan para i-comfort ka at i-baby ka, I'm the wrong person to go to. I'm the wrong person to go to. Because I'm not gonna tell you na pakiusap ka sa kanya na huwag kang guluhin. No. I want you to own your own life. I want you to take charge. Sarili mong buhay. Hindi yung nagpapatakot ka dyan. I want you to master the courage to send the message across na ayaw mo na sa kanya. Ano pa man ang gawin niya. Okay po. Ang haba nung kinuwento mo sa akin. Akala ko naman sa dami nang nagawa niyang katarantaduhan sa'yo, akala ko natuto ka, binalikan mo pa. It's a big mistake po. You deserve so much better. Deserve mo yung ibang klase ng kwento naman. Ikaw na. Thank you. Diba? Own your life. Own your destiny. Stand up against this person. Mas malupit ang pulis diyan kaysa dito. Alam mo yan. Tama? Yes. Oo. Ibig sabihin, nagpapatakot ka lang dyan, kayang papulis yan eh. Hindi ko talaga naiintindihan kung anong pinag-uusapan natin ngayon. Unless, hindi talaga buo yung loob mo makipag-break. Buo na talaga. As in, gusto ko lang ma-share na yun. Tapos, as in, wala na talaga. As in, wala na talaga. Na-block ko na siya sa lahat, pati email and everything. Good. Alam mo, huwag kang mag-galit sa akin ha. Yung first part ng kwento niyong dalawa, yung nahuli mo na may Facebook account, na may bata, may pamilya siya ng iba, narinig mo sa telepono, hindi mo kinumpronta mo lang nung
Hindi na kayang makatanggi. Hindi ko alam anong pinoprotektahan mo nun. Pinoprotektahan mo ba yung mga napapala mo sa kanya? Mga material na bagay? Kasi No. hindi ko alam ha, pero kung normal na relasyon, di ba? Kung normal na relasyon natin, right there and then, kukumprantahin mo yan. Kasi naniwala ako dun sa idea na Hindi. Tigilan mo ako yan. Hindi Ibagtatanggol mo pa. Tigilan mo ako. Pinapaalala ko sa'yo to para maintindihan mo that kung talagang na-block mo na yan, i-finalize mo na yan. Ikaw nagkwento, red flag after red flag, Keme. Look, ganito Karen. You are 48 years old. Tama? yes. You are 2 years shy of being golden girl. Tama mali? Exactly. Itong, kung paano kita kausapin, hindi mo dapat napapala sa akin to. At that age, Karen, you shouldn't be intimidated by anybody else in this world. You have lived long enough para may pwedeng manakot pa sa'yo. You have lived long enough. Para matakot ka. 15 years ang agwat ninyo, di ba? So ano yan? 65? 63, tama? Yes. Para takutin ka pa niya. Hindi mo, my God. No. Kaya mo yan. You don't need anything from me. You just have to muster the courage. Kaya mo yan. Thank you. Ano ka ba? Ang tatapang ng Pinay. Ano po natapang mo? Nabigyan ka ng bagong cellphone? Ano? afford ko. Exactly! Ay, may extra ka ba dyan, te? Pero Pwede makahiram kahit ano lang. 3-5? mas marami pa pera sa akin. Ano ba yan? Huwag mo nang babalikan yan. Feeling naman po, how much ba? Hindi, joke lang to naman. Huwag mo nang balikan yan, ha? Okay? Okay po, thank you very much. I want you to master your own destiny. Nice. Tanda mo, I will. 48 ka na, that has to count for something. That has to count Yeah. for something. You being 48 years old, you thrived living your life in a war zone. Yeah. Can you imagine yung pedigree mo bilang tao? Ang tapang mo na nga eh. That's true. Nagpapatakot ka dyan? Okay? Thank you. Advance happy 50th. Like 2 years allowance pa po. Thank you. Bye-bye sa'yo. Thank you. Thank you Bye-bye, very bye-bye much. po, bye-bye po.